Good day, mga idol. So, dito, no, makitang-kita sa pictures, no, na itong si Shabit Singson at itong si Ramil Madriaga ay medyo close sila. Ano kaya ang naging usapan nila dyan? O ba naman, isa si Shabit, no, na nadelibira ng mga duffel bags. Oh, something smell fishy talaga, ah. Oh, parang dito pa lang, booking na. Kaya ba ito si Chavit, di ba? Todo-todo na ang paninira ngayon sa gobyerno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. From the very beginning of last year, pagkatalo niya sa pagiging senatorial bid niya na ilusyonado rin, no? Gusto maging senador. Bakit kaya yung mga panahon ng last 2025 election, yung lahat ng mga kadikit kay Duterte, yung mga magnanakaw na kadikit ni Duterte, lahat sila, no, sumampa, no, sa election ng 2025, sa midterm election. Sumampa lahat sila kumandidato. Bakit nga ba? Bakit bigla sila naglilisawan para sila mga ipis, no, pag tag-ulan, naglalabasan sa kanal? Ayan sila, yung magnanakaw ni Duterte, yan, yung makasabot ni Duterte, yan, sila Sabit, no? Kaya imagine mo, pati yung mga, sa Quezon City, yung Roslyn, na asawa nung isang drug lord. Pati iba pang mga ito katod ni Barsaga, ni Lian Leviste, mga naglisawan, no, parang maipis na, parang tag-ulan na eh. So parang ganun nga sa literal na usapin, parang naging tag-ulan dahil lahat maglalabasan na yung mga ginawa ng katarantaduhan, kaya naglisawan sila, no? Ang iingay ng mga ipis na to, no? Mga hayop na to, mga magnanakaw naman to eh. So, ikaw, Shabit Sipon, na hindi ka manalo kay PBBM sa mga Marcoses. Kung nagawa mo yun dati kay ERAP, naatsamba ka. Dahil unang-una si ERAP, pura naman loyalista yan. Ang naging loyalista ni ERAP ng kumampisaan niya noon, kami mga Marcos loyalist din. Dahil alam namin, during that time, na si ERAP ay tagang avid support ng mga Marcoses, supporter ng mga Marcoses. Siya kasama namin during ng mga rallies noong 1986 sa Luneta, dyan sa Luneta. Ang mga estradang kasama namin, sila Amelia Papin, no? Sila Alona Alegre, Elizabeth Oropesa, sila Haji Alejandro, sila Rio Diaz. So sila yung makasama namin, mga loyalista. So, kaya si ERAP natalo mo. Kasi hindi man taga niya totoong loyalista kaming mga Marcos loyalist eh. Nakikiamot lang siya sa mga Marcos loyalist, sa mga Marcoses, ng mga fans o mga supporters. So, this time, akala mo kaya mo si PBBM dahil nagawa mo yun kay Joseph. This time, nagkakamali ka. Kasi kami, talagang supporter kami ng mga Marcoses ever since. Kaya hindi namin pababayaan sa PBBM. Kaya ikaw mag-ingat, no? Dahil una-una, marami ng kaso isinampa sa'yo sa Narbacan, ng attorney dyan, no? Nakalimutan ko parang attorney may edad ng babae, no? So, ikaw mag-ingat. Dahil ikaw yung mapapatalsik. Hindi lang basta-basta mapatalsik, ha? Maukulong ka. Dahil ikaw may kaso ka, eh. Hindi lang yan. Ang dami-dami mong kaso, Chabit. So, ayan, malinaw na, malinaw na pruweba. Nakasama mo itong si Ramil Madriaga. So it only means na itong si Ramil Madriaga ay talagang medyo may kalakasan din ng kapet, no? Dahil alam naman natin na siya ang naging ni Duterte at ni Sara, siya naging founder ng isip ni Sara, no? Kung saan sinusuportan na magiging isang presidente sa Sara in the future. Pero ngayon wasak na dahil itong si Ramil ay kumanta na rin, no? Binabagsak na rin, no? Nilalagdag na rin sa Sara. So ngayon ito, napalinaw, no? Sa mga dating pahayag niya, meron pang tinga. So sa sinabi niyang mga expose niya, naaraan na nagdadala siya ng mga duffel bags, no? Ng pera sa kanyang mga pinadidelibera, no? Sometimes sa mga malls, sa may parking lot, o somewhere kung saan man sa mga disco bar, no? Sa mga resto bar, or something like that.
So malinaw na itong si Chavit ay isa sa mga nadeliveran ng duffel bags. So ano kaya yung laman ng duffel bags? Alam na natin, no? Pera yun. So bakit kaya nadedeliveran si Chavit ng duffel bags? Ay lang naman, katanungan, no? Hindi pa naman tayo sigurado kung ikaw nga ang isa kasama na deliveran ng duffel bags nitong si Ramil Madriaga. It will only come out when Ramil Madriaga will sit sa may sinasabi nating witness chair and sit sa darating na mga panahon, no. Malapit na huwag kang mainip, Chavit. So yung sinasabi mong one time big time na rally mo, ba ikaw marally? Wala ka namang followers eh. Di ba followers mo, nakikididishit ka lang din eh, di ba? Isa sa'yo, wala kang followers. Ginagamit mo lang din ng Duterte. So, gamitan ka rin pareho. Ikaw, wala ka namang followers eh. So, sino man susunod sa'yo? Yung mababayaran mo lang. Yun lang followers mo, yung mababayaran mo. Pero kami mga loyalista, from the beginning of 1930s to 40s, no, meron ng Marcos loyalists. Although yung Marcos loyalists nag-sprung lang yan nung 1980s, kung saan ang naging founder taga ito ay si Miss Cherry Caballeros. Pero since then, mas tumatak sa isipan ng tao yung Marcos loyalist na taguri. Pero alam naman natin na 1930s to 40s, meron ng Marcos loyalist, pero hindi pa ganun kalinaw. Pero alam naman natin kung ganun tatalino si President Marcos before, kaya mas maraming followers siya dati, maraming tagahanga talaga. Kaya nga naging very sensationalist si President Marcos. Then, kung siya ay pumasa sa bar exam, from then on, mas dumami pa yung mga followers niya, mga supporters niya, mga loyalists niya. Until sa system na mapalis sila, doon na-coin yung word na Marcos loyalist. So ikaw, pero loyalista ba? Wala ka namang loyalista, Chavit. So ba't ka pa nagko-call out ng sinasabi mong one time, big time? Ano ba yan? Wawawin? One time, big time? Ulul. So, sa'yo, Chavit Singson, no, kaya nag-iingay ka niyan, na parang ang ipis, no, na parapit ng tag-ulan. At yung tag-ulan na yun, yun yung mga kasong nakabinbin sa ngayon, na sa korte, no. Ayun ang pinaka-ulan mo, bagyo yan sa'yo. Hindi lang basta bagyo, super typhoon yan para sa'yo. Kaya nga nag-iingay eh. Daig mo pa yung mga langaw at ipis, no. Yun lang. Hindi ka mananalo sa mga Marcoses. Tandaan mo yan, Chavit.